during the springtime. The Lord is the one who makes the clouds. He sends the shower and gives everyone green fields. Minsan pa manalangin po tayo, O Diyos, aming Ama, kami po'y lumalapit sa iyong harapan. We ask for wisdom. We ask for revelation and a powerful interpretation, so that in our meditation, in our walk with you, maintindihan po namin na ikaw ang ulan sa kapanahunan, ikaw ang aming inaasahan, at ikaw ang aming kagalakan, at ikaw lamang ang makakapagbigay sa amin ng satisfaction. Ikaw lamang po makakapagbigay sa amin ng refreshment. Ikaw lamang po makakapagbigay sa amin ng soothing. Ikaw lamang po makakapagbigay sa amin ng tunay na kaligayahan. Ikaw lamang po makakapagbigay sa amin ng tunay na pagpapala, sapagkat nasa iyong lahat sa lahat. Kaya ngayong umagang ito, Panginoon, we entrust everything to you. The Word will act like a sword, because the Word of God is like a double-edged sword. Magkabila ang talim, at ito'y nakakahiwa at pumapasok sa kabuto-butuhan at kasukasuan. Let this Word transform us to be a better version of ourselves. Salamat po. We speak faith, we speak life, at sa kanila pong pag-antabay at pagsubaybay, maranasan po nilang himala na kakaiba sa pangkaraniwan. And we will give you back all the glory and all honor in Jesus' name. Amen. Ang mensahe po na nais kong pong ibahagi sa atin ng mga taga-subaybay for this wonderful Sunday service is entitled The Rainmaker. Ang tagapaggawa ng ulan. Typically, as I search in Google, ano bang ibig sabihin ng rainmaker? Rainmaker is the one who attempts to cause rain to fall. Ito yung mga tao na sa kanilang old myth and tradition, they do ritual para bumuhos ng ulan, lalo na sa mga lalawigan o sa mga lugar na nangangailangan ng pag-ulan. When there is drought, they do something, they sing, or they offer animals para bumuhos ang ulan. Pero as we progress through the science and technology, meron tayong tinatawag na cloud seeding, na kung saan ang isang eroplano ay maglalagay ng asin or some crystal doon sa himpapawid, so that it will create clouds, and now it will become a rain. So rainmaker is a person who creates rain for a certain period, for a certain place, and for certain need. At sa ibang bahagi naman, ang ibig sabihin ng rainmaker in a corporate aspect, in a corporate decision. Rainmaker is a person who generates income for a business or organization by brokering deals or attracting clients or funds. So kung titingnan po natin, rainmaker provides source. Rainmaker provides negotiation. Rainmaker provides the one who attract clients. Bakit ma-attract ang isang kliyente sa iyong produkto? Maybe perhaps maganda ang iyong augmentation ng explanation ng iyong produkto na ibinebenta at itinitinda. Kaya kung maihalin tulad natin sa ating spiritual na kalagayan, ang ating Panginoong Hesus ay dapat nating maipakilala sa tamang kaparaanan. Pag sinabi mong si Hesus ay nagbabago ng buhay, dapat ikaw na nagsasabi na nagbabago ng buhay ay talagang binago na ng ating Panginoon. Amen? Kaya, Jesus is our product. He is our investment. He is our greatest possession. Kailangan, habang tayo ay konektado sa ating Panginoon, they can see the fruits. They can see the difference. They can see the result. Because a better experience about the product of a certain thing, ito ho ang makakapag-amplify at makakapag-express na talaga nga ito'y nakakapagpaputi. Ito nga talaga ay nakakapagpasarap. Hindi lang magic sarap ang nakakapagpasarap ng pagkain, kundi talagang pag ito'y inihalo mo with tender loving care, magiging masarap ang iyong iniluluto. Amen? Wala hong magic sa daigdig na ito. Lahat ho ay nangyayari at nagaganap dahil ipinahintulot ng ating Panginoon. Maybe you are sidelined or on the waiting list. Just be patient and do not lose your patience. Maring ikaw ay napag-iiwanan. Maring ikaw ay nakalimutan na. Maring yung inaasahan mo'y hindi na dumadating-dating pa. Remember, you have the rainmaker. Jesus is your greatest intercessor. Jesus can make a way even there seems to be no way.
Rain symbolizes the presence of God. Rain symbolizes the outpouring of the Holy Spirit. Di ba meron hong scripture sa Bible that watch out for the latter rain? Ibig sabihin, yung huling panahong pagbuhos ng ulan. At ang sabi ho sa isang aklat sa banal na kasulatan, that the early rain and the latter rain, they will be combined and they will be greater. Meaning, they will outperform. Malalagpasan nila ang mga nangyari nung nakaraan. Kaya ano ho ang tinutukoy? Ito hong ating panahon. Maaaring sa nakikita ninyo, ang mga nangyayari sa ating paligid ay para bagang ang simbahan ay lalong naghihiwa-hiwalay, ang simbahan ay lalong hindi nagkakasundot, nagkakaigi, ang simbahan ay mas lalong nagsasara, ang simbahan ay hindi nakakapagpatuloy, ang simbahan ay maraming problema dahil marami nang tumigil sa pagbibigay. Ito yung mga panahon, ito yung mga pagkakataon na makikita mo ang pagbisita ng ating Panginoon. You will see the unknown, you will see the unusual, you will see the uncommon, you will see the things beyond your imagination, beyond you could ask, because God will do something that you have never experienced before. Makakakita ka ng mga kakaiba. Dahil kung naranasan mo ang Panginoon noon, mararanasan mo siya muli ngayon. At kung hindi mo pa siya mararanasan ngayon, kailan pa? Kaya kailangan ngayong umagang ito, ngayong oras na ito, this is the time that you need to experience God. Because your testimony depends on your experience. Your testimony depends on your encounter. Your testimony depends on how you are close to your God. God is relational, mga kapatid. Kaya, ang ulan ay malaking bahagi, katulad doon sa ating bansa sa Pilipinas. Rain has really, as a real importance sa atin hong climate. Sapagkat sa bansang Pilipinas, tag-araw at tag-ulan lang, wala naman tayong tag-yelo. Kaya kapag umulan na ng buwan ng Hunyo, it's the start of the rainy season. So, if there is rain, it separates one season to another. There is a transition. Mula sa tag-init, papasok ang tag-ulan. Rain symbolizes the end of drought or famine. It refreshes, soothes surroundings, and it cleanses. Katulad ho ngayon, maraming mga isolated rain shower and thunderstorm. When it rains, it gives water to the dam, yung water reservoir. Rain is one of many symbols in the Bible, and it describes the Holy Spirit by its nature. It released from the skies above. Rain speaks about the Holy Spirit outpoured from heaven. God's purpose for this includes refreshment, Psalms chapter 68, verse 7 to 9, and Acts chapter 3, verse 19. Empowerment. At alam niyo ba, para makabuo ng ulan, meron tayong tinatawag na water cycle. Kapag merong isang lugar na may tubig at walang cover, it will have a lot of impurities. Katulad ho sa bahay namin, meron kaming portable pool. Pag yun ho ay hindi nalagyan ng chlorine, dahil hindi nga pwedeng lagyan ng chlorine, dahil mabubutas ito dahil plastic. Isang gamitan lang. Kinabukasan, makikita mo may gamo-gamo na, medyo may amoy na yung tubig, napapanis ho ang tubig pag hindi ho na-treat. So pag ito ho ay binilad mo sa araw, there is what we call a process of evaporation. At kanina, binalikan ko yung elementary subject, how rain forms. So kapag meron kang ibinilad dyan sa araw, siyempre, pagka naibilad sa araw, sisip-sipin ng araw yung tubig. Halimbawa, naglaba ka, yung damit. Yung tubig o yung magiging moist noon, it will go into the process of what we called water vapor. So when it goes to the atmosphere, dun ho magkakaroon ng process na tinatawag na evaporation. So pag sinabing evaporation, it consumes the water from the land, water from a certain place. It could be also an ocean, a lake, or a river. Kaya yung ulan ho na dumadaloy sa atin at bumubuhos, maring ito ay galing sa
sa West Philippine Sea o dito ho sa Sulusi because clouds are running around all over the earth. Kaya kung ano ho yung sinipsip ng init ng araw, it will go upward. So ang matitira lamang ho sa lupa ay yung dumi, yung kalat, anything that is solid, anything that is particles or heavy, it will not go up. Ang masasaturate lang ho at makukonsume ng process ng water vapor is the water. It will extract the things on the land, kung ano man ho yung pwede niyang masipsip, and it will go upward. Kaya ang mangyayari ho doon sa pinagtuyuan, makikita mo may mga particles, may mga putik, may mga kung ano-anong mga impediments, may mga makikita kang mga dead bugs doon sa tubig na pinagkatuyuan. Makikita mo na maraming mga maruruming mga sediments, nakikita mo dahil nawala na yung tubig sa kanyang paligid. So what I'm trying to say is, when there is water vapor, it cleanses you. All the impurities inside of you. Kaya ang sabi rin sa Biblia, when there is no worship, there will be no rain. So significantly, mga kapatid, kailangan tayo ay matutong laging sumasamba, nagtitiwala sa iyo, nagtitiwala sa ating Panginoon, sapagkat napakalaki ng pagtitiwala sa iyo ng ating Panginoon. Are you hearing me? Kaya kailangan mo magtiwala sa Diyos dahil malaki din ang pagtitiwala niya sa iyo na hindi ka susuko, na hindi ka magbabackslide, na hindi ka mag-give up, kundi ikaw ay magpapatuloy at hindi ka titigil sapagkat alam mo na malaki ang plano ng Diyos sa iyong buhay. Palakpakan natin ang ating Panginoon. If you can trust God, God is also trusting you. Kaya when it evaporates and it goes in the air, bago siya maging ulap, another process that is what we call condensation. Condensation. And this condensation is a process when it brings the density of the atmosphere and informing the clouds. Nabubuo ho ang ulap. Kaya makikita mo ang dilim sa kapaligiran. It's because of the water that goes up. Kaya, meron hong isang kasabihan, everything that goes up comes down. Kaya kung ano ang inilagak mo sa Panginoon at pinagkatiwala mo, mga kapatid, problema sa asawa, problema sa pambayad mo sa renta ng iyong sasakyan o renta ng iyong bahay, when everything goes up, God will have the exchange deal. You give me your worries, you give me your burden, and I'll give you a lighter load, and I will give you the dew of Mount Hermon. I will give you the blessing that will surpass your understanding. I will give you not just enough, but I will give you more than enough, because I am the God who can supply all your needs according to my riches and glory in Christ Jesus. So when you put the heaviness and be lifted up, meron din ng isang pag-aaral that the positive charge belongs in heaven, in the atmosphere. Dito sa lupa, it is full of negativity. Kaya nagkakaroon ng kulog at kidlat because of the mixture of the positive and the negative. And when it collides, it brings power. That's why the symbol of the cross is a positive sign. Because that cross is been embedded, itinusok, itinurok sa Golgotha na kung saan dito sa lupang ito, kahit punong-puno ng kabalisahan, punong-puno ng sumpa, ang ating Panginoong Hesus ay naparito upang magbigay ng pag-asa. Hindi siya naririto para kumuha, siya ay naririto para magdagdag at para magpagaling at para maranasan mo that He is the rainmaker, the miracle worker, the promise keeper. May you experience the refreshment and empowerment and restoration. The rain also symbolizes a harvest of souls. Kaya ang sabi ni Jesus, look at the fields. The harvest is plenty, but the laborers are few. Nung nagsimula ang pandemic, ang dami hong mga nagla-livestream ng mga pastor. Pero, nung nagtagal ho ng 6 months, 7 months, marami-rami na rin ho ang nag-give up.
Siguro iniisip naman nila, wala naman nangyayari eh. Hindi man lang ako maka-100 views or viewers. Tinamad na. Don't look into the results. Tandaan ho ninyo, pag sa Diyos mo yan ginagawa, alam mo na ang ginagawa mo ay may kapakinabangan. At pag alam mong may kapakinabangan, lagi kang nag-aabang na isang araw, isang oras, isang minuto, darating ang iyong inaasahan. Hallelujah! A harvest of souls want to faith in God. There will be multitudes. Naniniwala po ako kahit masikip ang pupunta sa langit, madami pa rin ang pupunta sa langit. Sapagkat dito ho sa kagipitan natin, everyone must hear the message of hope and the saving hands of God. Kaya ho nakasalalay ho sa inyong mga kamay kung paano makapagliligtas ng kaluluwa. Let us take it an advantage. Dati ho, mas marami ho ang nagtatalo-talo sa kanilang pananampalataya at prinsipyo. Pero ngayon, tahimik ho ang himpapawid. Tahimik ho ang mga kung ano-anong mga pagtatalo sapagkat walang nananalo sa pakikipagtalo. When you have an argument, when you have debate, walang pananalunan sa relihiyon, sa politika, lagi hong may oposisyon at meron hong administrasyon. Laging may pula at dilaw at asul. Kaya if you want to have a debate, kung anong pagtatalunan ninyo, lalo ng salita ng Diyos, no one will win because they will have their own perspective and their opinion. Pero mga kapatid, ang Biblia ho ay hindi pinagtatalunan. Ang Biblia ay inuunawa at inaakap ng buong buo. Kung hindi mo maintindihan, magtanong ka sa pastor at kung hindi masagot ng iyong pastor, magtanong ka sa banal na spirito at ang banal na spirito ang magsisiwalat ng kapahayagan na ang salita ng Diyos ay totoo, ang salita ng Diyos ay kapangyarihan ng Diyos, ang salita ng Diyos ang ating pagkain na tinapay ng buhay, ang salita ng Diyos ang ating mapanghahawakan, masiraman at mawasak ang lahat ng nasa paligid, heaven and earth will pass away, but His word will remain faithful and it will stand forever. Salita ng Diyos ang ating mapanghahawakan. Ito ang ating gabay at patnubay at ang ating buhay. There will be a season of harvest. Watch out, friends, brothers and sisters. There will be a season of harvest. Ito ho yung mga panahon na nag-aani ka pa lang, nagtatanim ka na ulit, at nagtatanim ka pa lang ulit, umaani ka na. The Bible says, as you reap and sow, you will be in tears. Sabi ko dyan sa John chapter 4, if you will have time to read it, darating ang araw, ang mga nagtatanim at umaani ay magkakaroon ng kagalakan because they will have a bountiful harvest. That's why the church, if you are really for the Church of Christ or the Church of God, makikita mo, kahit hindi ninyo kasapi o miyembro, ikaw ay makakatulong sa kapwa mo mananampalataya. Kahit hindi mo kasama sa simbahan na pangalan na iyong pinamumunuan, ikaw ay tutulong at ikaw ay dadamay. Because we are brothers and sisters. When you go to heaven, hindi naman tatanungin ano ka Baptist, ano ka Presbyterian, Pentecostal, Charismatic. Jesus will not ask that. What you are about to hear is well done, good and faithful servant. So what would be your identity when you enter to heaven? You will be called as a faithful servant. Hindi naman sinabing rich servant. Hindi naman sinabing active na servant. Hindi naman sinabi na laging nag-church na servant. Anong sabi? Faithful servant. At pag ikaw ay tapat, alam mo kung ano ang marami at alam mo rin ang kakaunti. Because you learn the secret of being content in every situation. Ang nagliligtas ng kaluluwa, hindi po pwedeng hindi makaranas ng himala at pagpapala. Before rain comes, there will be turbulence. Bago dumating ang ulan, there will be shaking. Makinig kayo. There is an often turmoil and unstable weather
around a storm or a weather front. Kaya kapag ka ikaw ay sumakay ng eroplano, when you pass to a place na uulan at may bagyo, above the clouds, parang shaky at may humps at maalog. Because there are forces. Remember ang sabi ni John the Baptist sa book of Matthew, from the day of John the Baptist proclaiming, "Prepare ye the way of the Lord, the Lamb of God who taketh away the sins of the world," nililiglig na ho ang buong sandaigdigan at pati ho ang kalangitan. Because change is coming. Pag may pagbabago, mahirap hong tanggapin. Pagka may pagbabago, ang hirap hong paniwalaan. Pag nasanay ka na ganito, nasanay ka na ganoon, nasanay ka na marangyang yung buhay, nasanay ka na bossy ka, nasanay ka na lagi kang pasigaw, lagi kang nagagalit dahil pakiramdam mo ikaw ay matanda at ikaw lagi ang tama. Napakahirap magbago at mapaniwalaan na kailangan sa pagkakataong ito, ikaw ay kumalma, huminahon, at ikaw ay makinig bago mag-ingay. You get what I'm saying? Sometimes your age doesn't matter. Because sometimes those who are younger to you speaks wisdom like in the days of Job sa katauhan ni Elihu. Ito ho yung mga pagkakataon na kahit mas bata sa inyo, pakinggan ninyo. It doesn't mean dahil ikaw ay matanda at marami ka na kinain, pauwi ka na, pabalik pa lang kami. No, hindi po yun ganon. Hindi po yun lagi ang highlights. Because there will always be younger than you that is full of wisdom, fully motivated, and fully devoted in the Word of God. And through Him, you can find counsel and you can find words that you need for that difficult hour. May mga pagkakataon na kahit yung bata ay magagamit sa iyo. Please, don't hesitate. Ang mga tao na mayroong tagapagpayo at maamo ang pag-uugali ay daig pa ang isang bayan na maraming kasundaluhan. Sapagkat ang tao na ang tagapayo ay mga may takot sa Diyos, sila ay laging iingatan ng ating Panginoon. Do not live to be unwise. Live wise. Ang sabi sa Ephesians chapter 5 verse 15, do not be wise, do not be unwise like your friends. Be wise as like of your heavenly Father. Kaya sa panahon na malapit ng umulan at malapit ng dumating ang iyong pagpapala, listen to this. There will be turbulence. There will be shaking. There will be movements. There will be haters. There will be persecution. There will be sometimes your faith will be tested. Your anger management will be tested. Kaya ito mga kapatid, listen to this. There's often turmoil and unstable weather. So you would understand that when there is great trials and tragedy, you have to have a great expectation. Great blessing is on its way. Pag nakikita mo malalaki ang pagsubok mo, maraming mga taong pumupunta sa iyo para bisitin ka, remember, great trials will always lead to great blessing. When Joseph became the governor of Egypt, maraming mga pang-asar. Kapatid niya, tatay niya, mga kasamahan niya sa opisina, kasamahan niya sa kulungan, ang dami hong mga kaalibadbaran at kaaligasgasan na hindi niya nagustuhan. Because before the throne, you need to fix your tone. Bago ka makarating sa trono, ayusin mo muna ang tono ng iyong pananalita. Sabihin mo sa sarili mo, aray. Kasi marami ang gusto ng trono, pero wala sa tono. Ang pananalita, pati isipan, hindi rin nakatono sa ating Panginoon. Kaya hindi ka umusad-usad, sapagkat hindi ka pa basag. Hindi pa buong-buo ang puso mo na nakasuko sa ating Panginoon. Kaya there will be turbulence. There will be shaking. There will be shifting. The move of God does not come the way we might expect. Because His ways are different from our ways. What God is doing does not necessarily fit with human standard. Pag gumawa at kumilos ang Diyos, it's not always on our terms. Hindi, Panginoon, nagbigay ako ng pledge para dito sa gawain ng
ng ministry, Lord, kailangan i-bless mo ako. There will be times, 2, 3, 4, 5 months, you will not receive the equal equation of what you have sown. But don't worry, hindi mo man ito matanggap, baka yung misis mo ang tumanggap. Hindi mo man ito matanggap, baka yung anak mo ang pwedeng mag-benefit doon sa iyong ibinibigay. It's not always kaliwaan o sabuatan. Hindi o ganun ang kalangitan. Sometimes heaven will be silent so that you can wait patiently and waiting joyfully. Minsan tahimik ang langit. Minsan walang tugon ang langit. There might be immaturity in some of those who embrace and participate in what God is doing. Immaturity. Pikon. Madaling mabuhay at madaling magtampo. Yan ang mga signs of immaturity. That's why God is shaking us so that He will know how strong our foundation is. Because many know God, but they are not sure with their foundation. And that foundation should be established only and by the Word of God. Kaya kapag wala kang hilig sa salita ng Diyos, wala kang hilig makinig sa pastor, you are vulnerable. Ikaw ay open attack sa kaaway. And the enemy will always wait a wonderful moment. Yes, you are born again. But if you will not feed your spirit with the Word of God, matetem ka na yung kabiraan mo sa chat room, mausisa mo, kalandian mo na ngayon. You will be tempted because the enemy is a liar and waiting for that wonderful opportunity para ikaw ay bumigay at para ikaw ay bumagsak. Opposition will always arise. Misunderstanding will always arise. People will ridicule you. It will always be present. Lahat ng mga pwedeng gamitin ng kaaway. Asawa mo, misis mo, anak mo. Minsan kasama mo sa church. Kaya pala, nakikita ko, talagang may malaking gagawin sa atin ng ating Panginoon. Kasi nung isang pagkakataon, kausap ko ang isa nating kapatid. He has an experience about this elderly member of the church na nagkaroon sila ng kaunting, misunderstanding. Hindi kaya it is a sign for a great rain that will be happening into his life? Sabi ko nga doon sa isang kapatid nung dumalaw sa bahay namin, ang Diyos ay hinuhubog tayo. Hinuhubog, hindi binubugbog. Pag binubugbog, sinasaktan. Pero pag hinuhubog, iniaayos. Sabihin mo nga sa iyong katabi, sa iyong kasama, ako ay inaayos ng Diyos. God wants us to have the better version of ourselves. Hindi tayo pwedeng maging katulad ng kung sino pa man. You are created unique and even individually handpicked by God. You are not mass-produced. Ano ka, made in China? You are not a damaged goods. You are created individually with the DNA and genes of our Heavenly Father. Another thing, anticipate your Father's generosity. Anticipate your Father's generosity as you seek for the rain. Lagi mong tatandaan, ang ating Ama sa langit ay hindi madamot. Ask and you shall receive. You have not because you ask not. Hindi masama na humingi ng malaki. Minsan kasi may mga taong ganito, pag nagpapapanalangin sa akin, kung pagbibigyan po ako ng Panginoon, ng ganitong pagpapala. Hindi ganon. Pagbibigyan ka ng Panginoon, pag gusto mo. Kung hindi ka handa, hindi ka talaga pagbibigyan ng Panginoon. Hindi naman po, Pastor, kung sa kaliman lang, wag naman po sanang sosobra at wag namang lalabis, hihingi sana ako sa Panginoon ng 100,000 para may pangpuhunan. Siguraduhin mo na yun nga talaga ang iyong kailangan. Maraming pagkakataon na when you ask God, still you doubt God. When you ask God, be firm that He's an answering God and yes is on its way. The moment you pray, the moment that you wake up and you celebrate and thank the Lord, you command the atmosphere, you command the angels to minister to you.
God is forming the clouds and the heaven is so heavy because the floodgates are open. The windows of heaven is open. It's about to pour out in your address, in your vicinity. You will receive the rain of abundance and the rain of healing. Kaya kapag gising mo sa umaga at nagpasalamat ka at nagpuri sa Diyos, you attract the rainmaker. You attract the deal that you need to close. You attract the transactions that you are about to close. Kaya sa amin dito sa church, nakikita ko sa mga nagbebenta, when I see the siblings, sila Pam, sila Patsy, at sila Prixie, pag nagbebenta sila ng kanilang mga online thing, pagkain, o mga face mask, nakikita ko, sinusubaybayan ko, lagi itong nasosold out. Ibig sabihin, ang Diyos ang kikilos para ang lahat ng mga mamimili ay maakit sa iyo. Kaya yung computer shop ni Nico, ito'y mag-aakit ng maraming kliyente sa Santa Rosa, sa Binyan, para may magamit sa iba't ibang kaparaanan at maging pagpapala sa maraming kabataan. Ang pagpapala ay hindi para yumaman. Ang pagpapala ay para maging kapakinabangan sa kaharian ng Diyos. Don't be disturbed and don't be misled. Ang pagpapala hindi para pagpapayaman. Ang pagpapala ay para makatulong sa gawain ng Panginoon. You don't work just to be rich. You don't work just to be paid for. You work because you know it's your purpose. And God will reciprocate on the things that you do at best. Doon ka gagantimpalaan at pagpapalain ng ating Panginoon. Sapagkat ang kayamanan nauubos. Pero pagkayamanan na galing sa Diyos, ito'y tuloy-tuloy. At ito'y tuloy-tuloy. At ito'y tuloy-tuloy. At ito'y umaagos at dumadaloy. The things that you hold will be lost. But the things that you have given away, it will always multiply. Prepare for a great harvest and anticipate the Father's generosity for His people and for the sheep of His pasture. Let us check our hearts that we are not seeking the moving of God's Spirit. Let us check our hearts. Bakit natin kailangan bantayan ang ating puso? Because our hearts are the breeding ground. Heart is deceptive, sabi ni Jeremiah. Above all things, heart is deceptive. Ang sabi ni Solomon, guard your hearts, for out of it are issues of life. Check our hearts, na hindi naman talaga natin iniintay ang pagkilos ng Diyos eh. Sarili natin ang iniisip natin. We work hard because we are in great fear na tayo maghirap. We are not seeking the moving of God's Spirit out of a sense of poverty or as spiritual orphans that deprive the presence of the Father. Kaya minsan we troubleshoot our own way, we solve our problem our own way, because we think that we are strong. We think that we can do everything. Apart from God, we are nothing. Sino ho ang mga matitigas ang ulo? Kadalasan yung mga ampon at mga walang mga magulang. Remember, you are not a fatherless. You have a father. And I have a father. He has a kingdom. And he is the king. I have a father. And I am his child. And I belong to his kingdom. And my father will provide all my needs. Don't be an orphan. You need to be accountable for every decision that you make. Ang ating Ama sa Langit ay naghihintay lamang sa paglapit mo. Ang ating Ama sa Langit ay naghihintay lamang sa paghingi mo. Ang ating Ama sa Langit ay naghihintay lamang ng iyong pangungusap sa Kanya. I heard one time, one of the great revivalists, most often we pray for the move of God, but can't you imagine you are the move of God? Minsan gusto natin na, Lord, nais ko ang pagkilos mo. Pero sa puro totoo, ikaw ang kilos ng Diyos.
Intay ka ng intay. Intay ka ng intay ng revival. Pero ang revival pwedeng magsimula sa iyo at sa bahay mo. Ang revival ay hindi lamang puro iyakan at sayawan at maraming tao. Ang revival huy personal. Ang revival ay personal na pagtanggap ng pagkauhaw sa ating Panginoon. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they will be filled. Kaya sino lamang ho ang makakaranas ng ulan sa huling panahon? Yung mga tigangang lupa't nag-aantay na, Panginoon, gumagawa ako at nagpapatuloy ako. Hindi ako papayag na tamarin. Hindi ako papayag na ako'y maging complacent at maging lukewarm. Hindi ako papayag na ako'y hindi maging consistent or hindi ako magiging passionate sa aking ginagawa. Hindi ako papayag na ako'y kalawangin. Gagamitin ko ang aking talento, gagamitin ko ang aking ideas, ang aking konsepto at pagkakalikha that I am created for your pleasure and for your purpose. Gagamitin ko ang lahat ng aking lakas. Ang aking sasakyan, gagamitin ko para magpuri sa iyo. Ang aking bahay, gagamitin ko para magpuri sa iyo. Ang aking boses ay gagamitin ko para magpuri sa iyo. Ang aking mga daliri ay gagamitin ko para magpuri sa iyo. Ang aking mga paa ay gagamitin ko para magpuri sa iyo. Mas marami po ang nagti-TikTok kaysa wagas na ipinapakita ang kanilang pagsamba at kagalakan sa ating Panginoon. Remember this, if you will be ashamed of Him and you deny Him, He will also deny you. If you are ashamed of Him in front of many people, if you deny Him, He will also deny you in front of His Heavenly Father. Kaya sa akin nung pagtatapos, 2 verses as I close. Dito na kayo, worship team. Awitin natin yung goodness of the Lord. Kanina na, yun ang ating second worship. So, Hosea chapter 6, verse 3. Let us know, and let us press on to know the Lord, that His going out is sure as the dawn. He will come to us as the showers, as the spring rains that water the earth. Let us know. Pag sinabing press on, move forward. Move a little bit closer. Ang tingin mo, God is a distant God. No, hindi humalayo ang ating Panginoon. Kung alam mo na si Jesus ay nasa puso mo, you can speak anything that you want to speak about. Tell the wonderful things that God has done into your life. Speak blessing. Kaya as we know, that God has not lost any battles, that God has never ever forsaken any one of His children. Press on, press on, press on. Lumapit ka. At panghawakan mo na merong espesyal na inihanda sa iyo ang ating Panginoon. Ano bang sabi doon sa isang verse natin, Sister Ares, sa Joel chapter 2, verse 23, that let us be happy and be glad. For the people of Zion, rejoice in the Lord your God, for He has given you the autumn rains, because He is faithful. He sends you abundant showers, both autumn and spring rains as before. In every season, God will pour out something special for you. God has never forgotten you. He knows you by your name. The enemy calls you by your sin, but God calls you by your name. You've been redeemed and you've been selected and been anointed and handpicked by God. You are chosen. You are the holy nation. You are a royal priesthood. You're a peculiar person. You are wonderfully chosen by God, and God loves you. Feel the love of the Father right now. That's why I'm getting closer to you. Mula dito kasi sa stage, parang napakalayo ko. Pero now, without zooming in, it is my intention to go closer to you and to speak out that as you seek God, He will come to you. That's why I'm closer. I'm closer. You see me so close. Because I want to be closer to God. Ask of the rain for the season. Let the Spirit of God come into your life.
Chains will be broken. You will have the deliverance that you need. You will have the freedom that you need. Pabalik-balik, paulit-ulit, pabalik-balik, paulit-ulit. You're like in the wilderness. But rain is coming. Go back to the rainmaker. He's the one, the author of our salvation. Be filled with the Holy Spirit. Jesus is for you. He is with you. And He loves you so much. Awitin natin, I love you, Lord. Sends the shower and gives everyone. Jesus. Minsan pa manalangin po tayo. I love you, Lord, for your mercy never failed me, and all my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up till I lay my head, oh, I will sing of The goodness of God. And all my life you have been faithful. Yes, you are. Yes. And all my life you have been So good. with every breath that I am able. I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire and darkest night. You are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. I will sing. In the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful. Siya nga po, Panginoon. All my life you have been so. So good. Every breath that I'm able, I will sing. of the goodness of God. Your goodness is running out. It's running out. Come on, church, let's worship Him. You are good. You are good. It's running after me. All my life you have been faithful. Yes, Lord. Yes. All my life you have Been been so. so good. With every breath that I'm able, oh, I will sing of the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful. Yes. All my life you have been
sing. Sa atin yung mga tagapanood at taga-subaybay ngayong umagang ito, kung ngayon nyo lamang ho naramdaman at naranasan ang tunay na kapayapaan at kaligayahan habang kayo ho ay naka-tune in sa Sunday service live na ito, we are giving you a wonderful opportunity to make a powerful decision, to rededicate your life to Jesus. Yes, you are born again. Yes, you've been involved to a lot of ministry. At para kang tipaklong na tuwing ikaw ay natitisod, lilipat at lilipat ka ng simbahan. Maybe, maybe God is convicting you that maybe this church is for you. Pero sana pag pinili mo ang simbahan ito, manatili ka dito, magpahubog at magpakatino sa presensya ng ating Panginoon. Sapagkat wala hong ibang nagtatag ng simbahan kundi ang ating Panginoong Hesus. Wala hong pwedeng magmay-ari ng simbahan. Huwag mong sasabihin, ako ang founder nito. Wala ho! Sapagkat ang ating hong sandigan ay ang buhay na bato, ang ating Panginoong Hesus. Kaya sa pagkakataong ito, this is the time. This is the moment. Halika na. Mag-church ka na ulit. Natisod ka sa pastor, natisod ka sa treasurer ng church, natisod ka sa kapatiran, make a U-turn and draw back to God. Manalangin tayo muli at sundan mo ang panalangin ito. Panginoong Hesus, ako po'y lumalapit sa iyong harapan. Ako ho ay naging makasalanan at tumalikod sa katotohanan, naging mababaw, naging matampuhin, naging mahinanakitin. Sa oras na ito, Panginoon, patawarin mo po ako. I want to live like Jesus. I want to be the salt and light. I want to represent Jesus in a rightful and powerful manner. Kaya I ask you one more time, Lord, come into my heart and reassure me that you will take full control of my life. Salamat po, Panginoon, at inunawa mo ko sa aking pagiging immature, sa aking mga pagiging pabebe at pagiging musmos. Salamat, Panginoon, at ikaw ay naging matyaga sa akin. Kaya ngayong umagang ito, ako'y nanunumbalik sa iyo na umigting at lalo pa akong umalab at mag-apoy ang paglilingkod sa iyong kaharian. Salamat po, tinatanggap kita bilang aking muling Panginoon at personal na tagapagligtas. Pagharian mo ako sa pangalan ni Jesus. Amen. Kaya kung sumunod ka sa maiksing panalangin iyon na aking sinambit, congratulations. Welcome to the family of God. One more thing. Select new friends and select the things that you are watching. Huwag kang makikinig ng mga balitang makakapagpa-depress pa sa iyo at makakapagpagalit sa iyo. Huwag mong sumpain ang ating Pangulo bagkus ipanalangin mo ang ating Pangulo. Huwag mong ikumpara ang Pilipinas sa Switzerland or sa New Zealand or sa Singapore, or sa Dubai, or sa Saudi. Ang Pilipinas ay may sariling pagkakatawan. Ang Pilipinas, ang huling gagamitin ng Panginoon para magdala ng buong revival sa buong Asia at buong daigdig. Kaya habang wala pa ito at hindi pa nagaganap, kumilos ka at ikaw ay magpakatatag. May tiisin, pero hindi mahirap. Naghihirap pero hindi mahirap. At huwag kang papayag na ang kahirapan ang dumaing sa iyo. There are a lot of reasons para ikaw ay tumanggap ng mayabong at malalaking masaganang biyaya ng Diyos para sa iyong buhay. Yan mga kapatid, pakinggan niyo po kaming lagi dito po sa oras na ito at kami huwag patuloy na nag-a-adjust. At on this coming week, God be willing, sa biyaya ng Panginoon, magdadagdag tayo ng isa pang camera. At magkakaroon tayo ng bagong King? Video switcher. Atem Mini by Blackmagic and Design. So, we will purchase another computer para mas maganda ang bato ng ating live streaming. And then, mag-upgrade ba tayo ng internet connection din? Brother Arnie, mag-upgrade din po tayo so that you will receive the message so clear. At sabi ko nga kay King,
Sabi ko nga sa mga production team, next time ayoko na makikita yung program natin na nadidelay yung salita at saka yung galaw sa bibig. And we are really working hard para maayos ang lahat ng ito. At ito ho ay posible sa inyong pagbibigay ng kaloob at pinansyal na suporta. Again, we challenge you to give 2020. Sa 2020, 20 people from the church will be helped out and 20 pastor from the pastor of Binyan City ang amin hong tutulungan ng financial assistance. Daig pa ho nilang makatanggap ng SAP. Amen? Sapagkat ito ho, we will give them financial assistance, monetary assistance, at ito ho ay hindi ho band-aid giving. It will be a one-time, big time. Sabi ni Sister Rachel, Pastor, pagtutulong tayo, yung talagang makakabayad sila ng kuryente, makakabili sila ng marindukenyo at ng baliwag lechon, and they will be happy para doon sa pagpapala na kanilang tatanggapin. Again, sabi nga ni Brother Harney, we already raised 80,000 pesos. 84 na as of now. So kulang-kulang na lang ho na si 10 na lang. Kayang-kaya natin ho yan. Because what we all need is 150,000. At kung kayo naman ho ay sobrang generous at sobrang napagpala, why not write a check and call us? Pastor Kenneth, ako nang sasagot ng 70,000. Wow! That is a rainmaker. Diba? Anong ibig sabihin ng rainmaker? It is defined as the one who troubleshoot and become the attractor or influencer. And because Jesus is in you, you will have a lot of sales and a lot of deals na may sasara sa pagtatapos ng buwan ng Agosto. Mga kapatid, we still on the final stretch of buwan of August. Kaya nga, ang Agosto, aagos. Aagos. Amen. Receive it by faith right here, right now. Come on, just lift up your hands. Receive it by faith. Aagos sa aking atahanan ng lahat ng pagpapala. Aagos, aagos, aagos. Amen. So kayong mga nanonood, maybe God is touching you. Someone will give 1,000 and 5,000, 3,000, or even 50,000. Make it quick. Make it haste. Don't delay your giving. We want to hear from you. I-message nyo po kami, i-text nyo po kami dyan sa mga numero na nakikita nyo or sa aking personal cellphone number sa 0917-440-5536. Let us make this challenge possible. We will not delay it. Amen? Amen? May 5, 3, 4 na gusto nang magbigay ngayon. Come on, i-direct message nyo lang ako at you will receive the details and instruction. I will give you the final blessing. May the Lord bless you. May the Lord keep you, and may the Lord make His face to shine upon you and be gracious to you. May the Lord lift up His countenance and give you peace. You are blessed and highly favored in the Lord. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, in Jesus' name. Amen. Awitin natin ang final song.